Hantong sa puntong tinaningan ng doktor ang kanyang buhay. Ngayong gabi, tunghayan ang makulay na buhay ni Raymond Paraiso. Ako si Ces Orenia Drilon. I survive. Ang pili ko, babae ako, hindi ako bakla. I'm living to the fullest at the peak of my success na almost fame and glory nasa akin na. Tapos natatanggal yung kuko, tapos nag-numb na yan, tapos may time na para kang numb yung ulo mo. Tinaningan na nga ako ng hanggang July lang mabubuhay. Maamong mukha, balingkinitang katawan, at makinis na kutis. Ito ang mga naging susi sa tagumpay ni Patricia Monique upang maging isang sikat na modelo at beauty queen sa ibang bansa. Halos wala ng bakas ng kanyang tunay na katauhan bilang si Raymond Paraiso. Lamang si Raymond, mahilig na siya sa mga bagay na kadalasang itinuturing na pambabae. Pero kahit na alam niya ng maaga na hindi siya tulad ng karaniwang lalaki, maituturing daw na natagalan ang kanyang paglaladlad. Kailan mo nalaman sa sarili mo na ibang inclination mo? Nung nagkaroon ako ng attraction, kasi noon, effeminate lang ako, wala pang attraction. Pero alam ko, effeminate lang ako, mas mahilig ako mag-iba-iba ng arrangement ng dining, ng receiving room namin. Tulad kasi ng marami, pilit niya itong ikinukubli, lalo na sa kanyang mga magulang. Raymond! Dad! Oh, anong ginagawa mo? Nagbabasa lang po ng dyaryo, Dad. Parang baliktad yung binabasa mong dyaryo, ah. Konserbatibo ba yung mga magulang mo? Yes, very much. Kasi ang father ko, rector. Ang mother ko, rektora sa Cursilio. Tapos ako naman, during that time, volunteer disciple ako sa congregation namin. Kaya naman, kahit ang pagkabighani sa kapwa lalaki, pilit niyang pinipigilan. Ang cute niya, girl. Oo nga, Petch. Gusto mo pakilala tayo? Kayo, ano ka ba? Cheers! Pero ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa pagsapit ng kanyang ika-18 taong kaarawan o debut para sa isang dalaga, nabunyag ang matagal na kinikimkim ni Raymond sa kinatatakutang ama. Debut ko noon. Nakalimutan ko magbura ng pinahiram sa aking cosmetic, mga eyeliner, lipstick. Kasi uso nun yung mga -1, mga singalong, nagli-lipsing ako. So, nakalimutan ko magbura. Pag minikapan mo ka, gano'n. Mag-try na. Ayan. Ayan. May intuition na yung father ko kasi palagi akong madaling araw na umuwi. So, nahuli ako na nalita ko ng umaga na may sikatan ng araw. Doon nagsimula. Nag-booking ako na kay ako. Raymond! Ba't ganyan ang tsura mo? Ano ibig sabihin yan? Nakiya ka! Wala ka! Bakla! Sa labis na galit ng ama ni Raymond, nabugbog daw siya nito. Sabi ng father ko, nakakahiya daw kasi siga siya sa Limay Street sa Abad Santos. Parang kinakatakutan silang magkapatid. Tapos biglang magkakaroon siya ng anak na, na gay nga or homosexual. So, sabi niya, kailangan daw, huwag daw akong, baguhin ko daw. Huwag daw ako magpakabakla. Dahil sa pangyayari, nagkulong siya sa kanyang silid. Hindi ako lumabas for 2 weeks ng kwarto. Hindi ako
bihira lang ako kumain. Hindi ako, ina-avoid ko na pag kumain sila, kasabay ko sila. Basta hindi ako, pag tapos na sila, doon na ako lalabas. Pero napag-isip ni Raymond, hindi siya maaring magkulong habang buhay. Kaya lang, naisip ko, hanggang kailan naman ako tatago sa room ng ganito. Sabi ko na lang, gumawa akong love letter. Kasi hindi ko naman masabi na itong pinili ko na nabuhay, na maging ganito na. Sabi ko, marami dyan na may anak ka nga, kaya lang addict naman. Mas mainam na siguro maging homosexual ka. Who knows, I can be somebody. Bait-bait naman ang anak ko. Oo, bakit hindi ko kayo kumain? Hinintay ka namin, Mami. Mami, gusto daw ni Baby ng chicken. Chicken? Di naman nabigo si Raymond. Di kinalaunan kasi ay unti-unti na rin siyang naunawaan ng kanyang ama. Ayan, okay ka na dati. Madali ka. Ito na, sira. Kung tutuusin, ang tanggapin ka ng lipunan, lalo na ng iyong pamilya bilang isang homosekswal, ay malaking bagay na para sa mga kagaya niya. Pinilao ka na. Pero tila hindi pa ito sapat para kay Raymond. Sa halip, hinangad niya ang tanggapin siya bilang isang ganap na babae. Mula pagkabata, alam na ni Raymond Paraiso ang kanyang pagiging pusong babae. Bagamat pilit niya itong itinago, kalaunan ay nalantad din ito. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, maswerteng maituturing si Raymond dahil tinanggap ng kanyang pamilya ang kanyang pagkatao. Pero higit pa rito ang pangarap ni Raymond. Hindi niya nais na tanggapin lamang siya bilang isang homosekswal. Ang kanyang layunin ay ang tanggapin bilang isang ganap na babae. Kaya naman talagang sinikap ni Raymond na baguhin ang kanyang pisikal na anyo. Yung time na yon, yung competition sa mga homosexual, nung panahon na yan, ang kausuhan niyan, mga transsexual, transvestite, saka yung crossdresser nga. So tuwan-tuwa ka noon na nag-iitsurang babae ka? Mhm. Mga damit mo, heels, sapatos, Yeah. lahat makeup. Talagang, ano nga, ang hair ko hanggang puwet. Kaya nga, ako nga yung Melanie Marquez part 2. Nagsimula na rin ang pagkalulong ni Raymond sa pag-inom ng mga tinatawag na hormonal pills. Ito ay mga gamot na tutulong upang mawala ang mga panlalaking katangian ng kanyang katawan, gaya ng Adam's apple, habang nagkakaroon naman ng katangiang pambabae tulad ng paglaki ng dibdib. Sino nag-introduce sa'yo ng mga pills na Yung mga nababarkada ko mga bading, tapos yun nga, sabi nila, it will enhance you to look like more than a woman, lalaki ang pigi mo, mawawala mga ugat mo sa kamay, saka masusoften yung appearance mo. Saan binibili yun? Sa mga drugstore, minsan hindi naman sila masyado mahigpit ng araw, so over the counter pwedeng mabili yun. Nang mga panahon na iyon, nagtatrabaho na siya sa gay bar. Aminado siyang may kalakihan na ang kanyang kinikita noon. Pero kapos pa rin ito pang gastos sa pambili ng mga pills na kanyang iniinom. Kaya naman naisipan niyang magtrabaho sa ibang bansa. Sabi ko, dito pala kumikita na ang 350 a night. Much more kung maka-apply ako sa Japan. So nag-pursue ako na nakapasa sa labor, saka nakapag-Japan. Hanggang dun ako naging member ng variety show, yung mga nagsushow ng mga homosexual. Mula Japan, narating ni Raymond ang Amerika. Dito nagpatuloy ang kanyang pagkahumaling na tuluyang iwaksi ang kanyang anyong lalaki. In fact, hindi lang mga pills ang inano ko pati mga shots na yan hanggang sa nakarating ako ng San Francisco, USA. Meron dyan yung mga tinatawag na hormone shots, yung injectable, saka yung plus oral, sinabay-sabay ko. Kasi nga gusto ko yun na lumaki yung breast ko na hanggang sa lumaki nga ito ng 34 cup C. Hindi naman siya nabigo sa hangarin na matanggap bilang isang babae. So, ang pagkakakilala talaga sa'yo ng lahat ay bilang isang babae. Yes. Tinatago-tago mo yung totoong
sex, Yes. totoong gender. Yes. Kasi ang nakakaalam lang ng hindi ako tunay na family ko sa yung employer ko. Ang tingin mo na sa sarili mo noon, isa kang ganap na babae. Oo, kasi siyempre natuwa ako, nag-improve na yung increase ng bus ko. Tapos nagka-courting babae na. That meant you had the body of a woman. Yes, Na mas maganda pa siguro sa karaniwang babae. Okay, oo. Saka kasi ang maganda sa akin, maliit ang mukha ko. Tapos Yes. meron ako ng tinatawag ng wizard peak ba yan? Widow's Oh, peak. widow's peak. Yeah. Oo. Tuluyan ang itinago ni Raymond ang dating pagkatao bilang si Raymond Paraiso. Sa halip, nakilala siya sa Amerika bilang si Patricia Monique. Bilang si Patricia Monique, naabot ni Raymond ang tagumpay na higit pa marahil sa natatamasa ng ilang ganap na babae. So nagmo-model ka for them? Oo, I used to model for them. Those designer na nag-aano sa sikat na mga boutique. Tapos naging Miss San Francisco ka. Supermodel, 1993. Tapos I bagged the title din sa LA, California sa Calendar Girl, 1992. Third runner-up is candidate number 20, Miss Philippines. And living to the fullest at the peak of my success na almost fame and glory lang sa akin na. Kasi every competition, kuha ko ang best in evening gown, kuha ko ang Miss Photogenic, kuha ko ang title. Hindi lamang sa trabaho pinangatawanan ni Raymond ang kanyang pagkatao bilang si Patricia Monique, kundi pati na rin sa pakikipagrelasyon. Kwento ni Raymond, dahil sa angking ganda tagumpay, hindi biro ang dami ng kanyang mga naging manliligaw noon. May time na sa sobrang famous ko nun, hindi pa natatapos yung breakfast date ko, naghihintay na yung isa kong ka-date for brunch. Bukod pa yung lunch, bukod pa yung dinner. So talagang, may time na, siyempre super, big time yung mga, sa akin, yung mga nakaka-date ko. Minsan kaya ko helicopter. Nang lumaon, ay nagkaroon pa raw siya ng kasintahang Amerikano na lubos ang paniniwala na isa siyang babae. Na-meet ko tong guy na to. He used to model din sa CNR. Tapos we fell in love with each other. Siguro nagustuhan niya yung yung style ko na parang pa-hard to get. Siguro yung physical appearance ko during the time, I look like more than a woman na talaga. Kaya makakapasang isang real, full-fledged woman. Paano naman kung gusto niyang dalhin sa ibang level ang relasyon, di ba? I mean, kung gusto na niyang makipagtalik. Malaking tulong sa akin dyan yung mga alibay ko na in the Philippines, may kultura. We have a culture, we only give our virginity once we get married. O kaya may time na I can't do it because I'm on a rag. May menstruation ako. Come on, let's go to bed. No, Dog, I can't. I'm not yet ready. Why? We're not yet married. I love you, but I really can't. Then let's get married. It's too soon, dog. I understand. Just leave it. Come on, let's eat, okay? Okay. Habang tumagal ang kanilang relasyon, mas lumalim ito at mas nahirapan si Raymond na itago sa nobyo ang tunay na kasarian. Lalo't dumating na sa punto na niyaya na siya nitong magpakasal. Pero wala siyang planong ipagtapat sa kanyang nobyo ang katotohanan. Sa halip, nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas. I'll miss you. Come back soon, okay? Of course I will. I just need to come home and visit my family. Plus, I need time to rest. Ang bala ko nun, magpapasex change ako para wala nang problema. Kukuha ko ng fake birth certificate. Eh sa Erecto, nabibili yan, authenticated pa, di ba? Sabi ko lang, babakasyon ako, tapos hindi niya alam, yung bakasyon na yun, gagawin ko na yung operation, tapos hanggang sa, para may dala na ako na, na birth certificate na babae para makalusot. Talagang, yung panloloko ko, tagang mapagtagumpayan ko. Mistulang planchado na nga ang lahat ng plano sa buhay ni Raymond bilang si Patricia Monique. Pero sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, mabubura
ang lahat ng ito. Pero para sa kanya, tuluyan lamang niyang makakamit ang ganap na kaligayahan kung mapapakasalan niya ang lalaking kanyang iniibig. Sa pagbabalik ni Raymond o Patricia Monique sa Pilipinas, handa na siyang sumailalim sa isang operasyon para maging ganap ang kanyang pagiging babae. Pero pagdating niya dito, isang maimpluwensyang tao ang babago sa lahat ng kanyang desisyon. Ay, naku, anak. Na-miss ka namin talaga. Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Mommy, na-miss ko rin kayo. Pero alam niyo naman yung isa kong pakay sa pagbalik dito sa Pilipinas. I need to fix my papers. Doug is asking me to marry him already. Bagamat pilit na inuunawa ng mga magulang ni Raymond ang kanyang desisyon na pangatawanan na ang kanyang pagiging Patricia Monique, umiral pa rin ang pagnanais ng ina na makumbinsi itong huwag nang ituloy ang pagpapaopera ng kanyang ari. Ay, naku, anak. Mukhang hindi ko na mababago ang gusto mo. Pero may isang request lang ako sa'yo. Sana, wag mo naman akong biguin, ha? Let him talk to you. Okay, Mommy. If that will make you happy, sige, pabibigyan kita. Magpapalaya sa inyo. Nang mga panahong iyon, aktibong kasapi ang ina ni Raymond sa isang prayer movement. Nais ng kanyang ina na makilala ni Raymond ang leader ng kanilang grupo dahil naniniwala siyang makukumbinsi nito si Raymond na itigil ang kanyang balak na magpa-sex change. Ito, brother yan. Brother yan. Sabihin mo, I am Brother Raymond. I am Brother Raymond. Hindi naman nagkamali ang ina ni Raymond. Naging aktibo si Raymond sa pagdalo sa gawain ng grupo. Brother Raymond Paraiso, purihin ang Panginoon! Purihin natin ating Panginoon. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Nagdesisyon na rin itong iwaksi na ang kanyang buhay bilang si Patricia Monique at balikan ang kanyang pagkatao bilang si Raymond Paraiso. Tinalikuran mo na yung buhay mo sa Amerika. Hindi mo na binalikan ulit. Hindi na. Saka, kasi sasabihin ng iba, bakit madali niyang mag-give up? Kung sa ano, mahirap talaga. Pero wala namang mahirap. Basta masoak ka lang sa Word of God. Kapag nakilala mo na raw ang kasalanan at binalikan mo, yan ang walang kapatawaran sa Diyos. Muling naging laman ng mga entablado si Raymond, pero hindi na bilang si Patricia Monique na isang sikat na modelo, kundi bilang Raymond Paraiso. Tagapagbahagi kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. So ano ka na ngayon, Raymond? Isa kang ganap na lalaki? Masasabi mo ba yun? I must be saying yes kasi ano na ako, I do inspiration sa tao, I do testimonies and live testimonies sa sharing. So, kasi ang focus ko dito, ang hirap ng katayuan ng mga homosexual. Sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos, inakala niyang magiging payapa na siya. Pero meron na naman siyang bagong hamon na haharapin. Tinamaan naman siya ng isang kakaibang karamdaman, ang Stevens-Johnson syndrome. Mangyayari ito sa isang taong may masamang allergic reaction sa gamot. Ito raw ang nangyari kay Raymond dahil sa kanyang pag-inom ng maraming hormonal pills. Anong sabi? Bakit ka nagkasakit na? Siguro yung sa withdrawal ng hormones. Kasi during that time, nung na-renewed na ako, dapat kasi ang pagtigil niyan,
utay-utay. Dahan-dahan. Gradually. Oo. Pero inano ko, binigla. Kasi ang faith ko, nagbago ka na, kailangan tigilan mo na binigla ko. Ayon sa pag-aaral, ang Stevens-Johnson syndrome ay isang uri ng sakit sa balat kung saan namamatay ang cells ng balat ng isang tao hanggang mawalan nito ng immunity o kakayahang lumaban sa impeksyon. Nangyayari rin ito kapag na-overdose sa gamot o drugs ang katawan ng tao. Dahil dito, nanunuyo at kadalasan ay humihiwalay ang balat ng isang tao. Ganito mismo ang naranasan ni Raymond. Tapos natatanggal yung kuko, tapos nag-numb na yan, tapos may time na para kang numb yung ulo mo. Meron time na hindi ako nakakakita for 3 days. Talagang grabe yung struggle. Saka yung makanti mo lang yun, parang mapapa-award ka na ng PU. Hanggang sa yung balat ko natatanggal na parang burrito, ganun. Tapos amoy patay na isda. Malansang nagnanaknak yan, grabe. Tagang zombie. During that time, bedridden na nga ako noon. I have to lie down kasi parang akong 3rd-degree burn yung itsura ko eh. Kailangan ko na humiga sa sa dahon ng saging. Kasi didikit yung langib ng sugat sa bedsheet. Ganun yung pagdurusang na ko. Tapos tinaningan na nga ako ng hanggang July lang mabubuhay. Maituturing na nasa high risk na ang antas ng karamdaman ni Raymond. Kaya naman, tinaningan na siya ng kanyang doktor ng 5 buwan. Nung time na yon, yung faith mo ba natibag? Yung paniniwala mo sa Diyos, nawala ba? At first, nagtampo rin. Siyempre, nagsiserve ka na, pamilya mo nagsiserve, tapos ito pa yung dinanas mo. Pero yung faith ko talaga, pinangako ko kasi sa bawat testimony ko, until the last breath of my life, I will serve the Lord. Kumapit si Raymond sa kanyang pananampalataya upang harapin ang posibilidad na tunay na nga siyang nasa bingit ng kamatayan. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Matapos magdesisyon si Raymond na itigil na ang buhay bilang Patricia Monique at bumalik na sa pagiging Raymond Paraiso, na-diagnose naman na meron siyang sakit na Stevens-Johnson syndrome, isang karamdaman kung saan nababakbak ang balat. Sinabi ng kanyang doktor na maaring 5 buwan na lang siya mabubuhay. Nang mga panahong iyon, mistulang patay na rin daw si Raymond na nakaratay na lamang sa ospital. Sabi mo kanina, parang dumaan din sa isip mo noon na sana mamatay ka na lang. Kasi siyempre sa grabe pinagdaanan ko na talagang parang vegetable existence na talaga. Hindi na ako kumakain, hindi na ako umiinom. Nakarating daw sa lider ng grupo ni Raymond ang balita tungkol sa kanyang sakit. Nagpadala ito ng pagkain kay Raymond na siya namang kinain ito. Ayon kay Raymond, yun ang punto kung kailan nagsimula na siyang gumaling. Inati ngayon, pinadala niya sa akin. Tapos sabihin mo kay Raymond, hati-hati tayo ng Panginoon dyan. Tapos kahit hindi na ako kumakain nun, Mrs., pinilit ko kumain. Tapos kahit na nagdudugo-dugo na yung ko, naglalangib-langib na, kumain talaga ako. Kasi pagkakain ko noon, the next day, humihingi na ako ng coffee, humihingi na ako ng sinangag, tuyo. Pero nung nag-recover ka, anong sabi ng mga doktor? Nagulat ba sila? Kasi tinaningan ka na, di ba? Kasi sabi niya, it must be a miracle. Ayon sa mga eksperto, bagamat delikado at nakamamatay ang Stevens-Johnson syndrome, may tsansa naman na gumaling din ang isang taong tinamaan nito. Walang partikular na gamot o treatment na maaring gawin laban sa sakit na ito. Importante lamang daw ang patuloy na pagpapalakas ng sarili. Sa pamamagitan daw ng malusog na pangangalaga sa katawan, mailalabas din ito ang mga masasamang kemikal na dulot ng pag-inom ng labis na gamot. Hanggang sa makayanan na ulit ng katawan na makagawa ng malusog na balat. Tila nalampasan na ni Raymond ang Stevens-Johnson syndrome. Siya ay nagpapasalamat na buhay pa siya ngayon. Bawiin man daw ito bukas, nakahanda na siya para dito.
every day is a gift. Kasi 15 years na since na-diagnose ako may sakit. And I'm still alive. Ang buhay, hiram lang. Nakaatakda na kung kailan ka mawawala, kung kailan ka duduktungan. Salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Hindi mo namimiss ang buhay mo noon. Nasabi mo na tikman mo ang maging nasa itaas, ano? Yung lahat ng mga lalaki ay humahanga sa'yo. Of course, kung sa buhay ko sa all-deceiving life ko, mas papadukburan ko sana yon. Pero na-enlighten na ako sa katotohanan. So, contented na ako kung, although financially, hindi na ako ganon. Hindi na ako tumatanggap ng $580 per hour. Pero, ang maganda dito, yung alam ko na yung kalalagyan ko, oras na ipikit ko ang mata ko kung nasan ako. So, kasi parang nahalintulad ko yung buhay ko parang isang rainbow, parang alibughaw. Hindi lahat maganda, lahat madilim. Ang masasabi ko lang sa nangyari sa buhay ko, with this disease, I can proudly say someday I survived the beautiful years of my life. Iba't ibang krus daw ang ibinibigay sa bawat tao. Sa kaso ni Raymond, una ang kanyang pakikipagsapalaran sa kanyang kasarian na sinundan pa ng isang mabigat na karamdaman. Pero wala raw krus na ibinibigay sa isang tao na hindi niya kakayanin. Ganyan ang nangyari kay Raymond na patuloy na kinakaya ang anumang ibato sa kanya ng mapaglarong buhay. Ces Orenia Drilon, magandang gabi. Matapos ang pinagdaanan niya sa Stevens-Johnson disease, hindi pa tapos ang mga paghamon kay Raymond. Kamakailan ay nagpositibo naman siya sa cancer of the blood. Malamang daw ay dulot pa din ito ng mga kemikal na ipinasok niya sa katawan niya noon. Pero hindi raw niya ito iniinda. Patuloy na lamang daw siya sa paglilingkod sa Diyos. Kung isa kang survivor, mag-email sa isurvive@abs-cbn.com at ibahagi sa amin ang iyong kwento.